totoo po na very wide yung printing. So, kailangan mo talagang pumili. Pero generally, halos lahat meron ako. Pero yung niche ko talaga is sa schools. Yung mga pangangailangan ng schools, yun yung target market ko. Sila yung pinagsisilbihan ko. Lang siguro mga 70% ng sales ko is galing sa mga schools. Sa mga categories na yan na nabanggit mo, retail, corporate, and government projects, ano yung pinaka-challenging yan sa Sa government. Kasi actually, sa government naman in fairness, dapat kung ano yung promise mong deliver, dapat ma-deliver mo ka. Kasi mape-penalty ka nun. 10% per day, in-experience ko na yun. 10% a day. So, ubos na dapat yung kita mo doon kung hindi mo ma-deliver. At the same time, ma-blacklist ka pa. Yun yung challenge naman doon. So, nakikita ko sa social media, no? Naging sikat to sa social media na sinasabi ng mga empleyado, hindi naman lahat, no? Sa mga viewers natin, no? Sinasabi, huwag mong galingan. Kasi ipapasa o ibibigay sa'yo lahat ng trabaho. Bakit mo gagalingan? Hindi mo naman makukuha yung kumpanya. Yung boss naman lang yung yayaman. Ngayon, no, unang-una, paano ka maiigresan kung hindi mo gagalingan? Paano ka gagaling kung hindi ka naman magtatrabaho? Diba? Yun lang yung point ko dyan eh. Kaya gusto ko matanggal yun sa pag-iisip ng mga bata. Kahit sa mga current na yung nagtatrabaho. No? Na kung magkano lang yung sweldo nila, ganun lang din yung kilos nila. It is wrong. Napakalaking misconception. Yes. Naging empleyado din ako. Pumasok din ako sa corporate world. Pero iba akong empleyado kasosyo eh. Uhaw ako palagi. Kapag may ginagawa yung ibang empleyado na hindi ko alam, sinasabi ko, hindi ko alam. Dapat alam ko rin yan. Dapat matutunan ko rin yan. Tapos sabi ko sa isip ko, pambihira naman yung boss ko. Bakit hindi niya ako binigyan ng ganong trabaho? At tingin niya ba sa akin, hindi ako marunong ng ganyan? Parang yung tipong ganon. In other words, no, uhaw talaga ako sa knowledge nung nagtatrabaho ako. Kaya nga, ang dami kong natutunan sa corporate apps. Ang dami kong natutunan doon. Good day, good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. I'm an entrepreneur and also creating content about business, self-improvement, wisdom, experience, and stories about sa mga guests natin dito. So, ito ay isang mabilisang episode lang kasi may dumalaw tayong boss at kasosyo, kaibigan from Visayas. So, i-introduce ko na yung guest natin for today, si Boss Giovanni. So, Boss Giovanni, thank you for visiting us here in Cavite. Kasi si Boss Giovanni from Tacloban pa siya. And by the way, Boss Giovanni, would you mind introducing yourself para makilala rin tayo ng audience natin? Yes, hello, good evening everyone. I am Giuseppe Giovanni Catilogo and you can call me Giovanni. So, I am an entrepreneur for almost siguro mga half decade na, mga 4 years. Magpa 5 years na ako this November. So, ayun, meron po akong printing sa Tacloban City. So, I'm from Tacloban. Ayan yung native ko na hometown. So, from Tacloban po ako. Ayun, okay. So si Boss Giovanni is also in the printing business. And also shout out to Boss John Ree. Actually, dito kasi kami sa office nila eh. Since si Boss Giovanni ay from Tacloban, as we said. So si Boss Giovanni ay may isang rin, business din about printing, which is FNG Printing Services, di ba, Yes, Boss? So, as you've said, kasi pagkakaalam ko, Boss, ang FNG Printing Services is since 2014. Yes po, oo. 2014 siya. So, mag-ano ka na, mag-one decade ka na talaga, boss, na entrepreneur, ano? Actually, yung tagline ko is Thinking Ink since 2014. So, ibig Ah, sabihin, iniisip ko na siya nung 2014 pa lang. mm. Pero nagmaterial yon na printing nung around 2020 during pandemic time. So, yon. Okay, okay. So, yun Oo. pala yung kwento ng Yes, FNG. oo. So, kasi 'di ba, wala akong masyadong alam sa printing services, boss eh. Pero alam ko may mga niche yan eh. Kagaya dito kay Boss John Ree sa Graphics Icon, they have large format printing. Meron naman ng specialty is on t-shirt printing. Yes Meron po. naman stickers lang, decals. Yes. So, on your category, nasang niche ba siya
involved ngayon? Ito si FNG Printing Services. Ngayon, totoo po na napakaraming very wide yung printing. So, kailangan mo talagang pumili. Pero generally, halos lahat meron ako. Pero Mm. yung niche ko talaga is sa schools. Yung mga pangangailangan ng schools, yun yung target market ko. Sila yung pinagsisilbihan ko ng siguro mga 70% ng sales ko is galing sa mga schools. So, yun yung Ah, tinira ko mga schools talaga. so doon sa Tacloban, nandun kayo sa tapat ng ano, no? High Oh. school, elementary, or ano po ba ang vicinity College natin? siya, pero yung college nun is elementary, high school, tapos yung college, senior high school. So, nandun. Ah, Harap talaga kami ng school. so parang ano to, no? Yung mga retail print ng mga paper, ng mga estudyante kakailanganin nila. Yes po, oo. Okay, so yun yung syempre kasi ako hindi ako ganun ka-knowledgeable sa printing, so I want to know yung scope din bago natin mapag-usapan yung mga topics, ano. Yes po. And then, as you've said, before ka nag-printing services, boss, ano yung career mo nun? Dati, isa akong ahente ng mga medisina, yung naging medrep din ako, Mm. bago ako nag-printing, bago ako nagnegosyo. Pero before ako mag-printing, meron din akong mga pinagdaan ng mga negosyo na nag-fail din. Then, bago ko natahak yung talagang, a little bit nagtatagumpay na negosyo. So, Hmm. marami na akong naluging mga negosyo. Oo. Okay. Kasama na dun yung kainan, Mm. basta napakarami, boss eh. Oo. Oo, Ah, napakaraming lugi din na dinanas. so yun nga rin pala, no? Isa rin sa mga, ano yun, usually naman talaga sa mga negosyante talaga, hindi naman at onset, meron kaagad nagkakaroon ng contraction na negosyo, eh. Alam naman natin yan, di ba, boss, no? Yes, oo, totoo yan. Now, nung nag-medrep ka, boss, so iba kasi yung industry na yun compared to printing. Yes po, oo, Oh, totoo. so how are you able to direct yung sarili mo na, sa printing business ako, tatry ko naman din to since you have failed a lot of Mm. previous businesses before. Ano yung, kumbaga, ano yung naging inspiration mo? Ano yung naisip mo nun? Bakit pala printing yung napasok mo? Okay. Actually 'no, nandun ako sa medical side na pagiging ahente nga. Mahilig kasi ako boss sa yung mga sitwasyon na hindi ako komportable. Mm. Before 'no, hindi naman talaga ako 'di ba, kapag medrep dapat magaling kang magsalita, dapat magaling kang mag-market sa sales 'no. Pero sa totoong buhay, bago ko mag-medrep, hindi ko alam 'yon. Takot ako makipag-usap, takot ako mapahiya, takot ako ng mga rejections 'no. Pero gusto ko 'yun, eh, gusto ko nandun ako sa mga sitwasyon na alanganin. So Mm. 'yun yung tinahak ko. 'Yun nga, eh, nung nag-apply nga ako ng pagiging medrep, eh, siguro 2 beses ako bumagsak. Yung Mm. malalaking kumpanya, bumagsak ako dun, hindi ako nakuha. Tapos nung nakuha ako, talagang pinag-aralan ko talaga kung papaano yung proseso ng negosyo, makipag-usap, how to close deals, papaano makipag-usap ng napakaraming tao. So dun ako nasanay. And Mm. then nung nagnegosyo na ako, in-apply ko lahat ng alam ko doon sa pagtatrabaho Mm. na nung naging empleyado pa ako. So yun. So yung medrep kasi, boss, wala rin akong idea sa medrep, eh, no? So technically, parang ikaw sales representative ka rin. Yes po. Oo. Okay. So ganun pala yun. Nag-aalok ng mga medisina sa mga doktor, sa Mm. mga nurses na sinasabi mong itong produkto ay napakaganda. So Mm. ginawa ko yun. Nag-shadowing na din ako sa mga doktor na hindi ako ang daming experience boss. Para sa akin, no, kung gusto mo talagang matutong magnegosyo sa iba 'no, the best talaga na pumasok ka sa sales. Kasi Yes, yan yung yes, yes. fundamentals ng negosyo, eh. Kasi dun tayo matututo, eh, papaano natin iaalok yung produkto natin, eh. Sa Mm. sales dun tayo maano. Pero hindi naman siguro para sa akin hindi yun natututunan sa pagbabasa lang. Mm. Likewise din sa public speaking, kahit manood tayo ng napakaraming videos 'no, hindi natin matututunan not unless humarap tayo sa napakaraming tao. Yun yung Exactly. execution. Okay. So ano pala, no? Nag-aalok ka sa mga pharmacy. So sanay ka Hmm, talaga sa sales. yes po, oo. Well, actually, ganun din kasi ang background namin. And
tama rin yung ginawang advice sa atin ni Boss Giovanni. Kasi sa sales on my opinion, sa sales kasi talaga, diyan natin nagi-gauge kung convincing or I mean, any product or service na sellable, diyan mo matetest yung skill mo rin as a person kung kaya mong makapag-convince ng customer, kaya mong ma-persuade sila to buy your products, and also to basically talk to any type of kasi pag sa sales hindi mo naman kasi yan, hindi mo naman mape-predict kung ano yung personality type ng makakausap mo eh. Talagang Yes. on the spot at on the spot eh. And tama nga, sabi ni Boss Giovanni natin, is through experience, dun at dun nahahasa yung ganitong klaseng skills. Yes. Now, when it comes naman sa ano pala, no? Kasi, boss kami, mga ano kami, laking Luzon kami, di ba? Dito sa Cavite. Ano ba ang environment ng Tacloban when you can say you're starting a business dun sa area na yun? Nakapag-start ka na rin ba ng business pala dito, boss? Wala pa eh, hindi pa ako nakapag-start dito sa Maynila. Doon pa lang talaga sa ano namin, sa region, sa Leyte. Ah, so kasi iba ang ano dun eh. Unang-una, iba yung salita eh, di ba? Parang Mm. waray ba? Tama ba ang Yes, ano natin? waray-waray. Ayun. So, now, when you're starting a business in Tacloban, ano ba ang ano dyan? Ano parang sa iyong description ba, Mm. ano yung feel ng Tacloban pagdating sa pagnenegosyo? Para sa akin lang, wala naman masyadong difference yung pagnenegosyo dito sa Maynila at saka pagnenegosyo dun sa area namin. Walang masyadong difference. Ah, siguro yung kasi 3 days na ako dito sa Maynila eh. Mm. Nung naglalakad-lakad ako, namamasyal ako, ang dami kong nakikitang mga oportunidad. Sabi Mm. ko, kapag ako dito nakatira, sabi ko, siguro nga mas yayaman pa ako dito eh. Ang daming oportunidad. Ito kasi, pag nakakita ko ng foot traffic, pag nakakita ko ng napakaraming tao, pag nakakita ko ng may problema, doon ko nakikita yung opportunity. Mm. Ganun ako mag-isip eh. Kapag nanonood ako ng TV, kapag nanonood ako ng video, hindi ko siya ginagawang entertainment. Mm. Pinag-aaralan ko siya. Ganun Ah, ako. Ganun ko siya tinitignan. Oo. okay. So, ganun pala ang perspective ni Boss Giovanni, no? Now, going to somewhere back sa background mo rin pala, boss. Nakatapos ka ba ng college? And anong field ng pinag-aralan mo sa Ayun college? po, regarding sa pag-aaral. Actually, degree holder po ako. Graduate po ako ng nursing. Mm. Pero, ah, maikwento ako way back, nung nag-aaral ako, hindi naman ako yung tipong estudyanteng hindi talaga magaling sa academics. Ni Alam kong kahit pabasahin ako ng libro, pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Kasi napakabagal kong magbasa. Meron akong problema, ewan ko, no? Basta pag nagbabasa ako, meron doon sa mga, ano, basta may problema ako sa pagbabasa. Pero Mm. yung comprehension ko, naiintindihan ko naman, pero bagal ko magbasa. Kaya nga, natag akong bobo nung nag-aaral ako. Where in fact, no, ah, second to the last ako sa high school, no, sa buong high school, no, second to the last ako sa rating. Talagang Mm. gano'n. Parang minsan sa katapusan, minsan naman second to the last. Yun Mm. yung ano ko, ranking ko sa eskwelahan. At I'm proud na gano'n. Mm. Kaya pero dati no'n nahihiya talaga ako. Sabi ko, "Napakabobo ko naman. Ano ba yung mararating ko?" Kaya nga 'no, sinabi ko kanina na gusto ko doon sa mga area na hindi ako komportable. Kasi do'n ako mas natututo. Gustong-gusto ko yung mga rejections. Mm. Gustong-gusto ko yung napapahiya ako. Like for example 'no, makikipag-usap ka sa tao na gusto mong i-deal, i-alok yung produkto mo, tapos, ire-reject ka, mas gusto ko yun. Kasi Mm. nga nasasanay tayo na ma-feel yung rejections until such time na yung rejection parang okey na lang sa atin, walang problema. Kaya Mm. narating ko yung status na 'to na sa printing 'no, hindi pa naman ako successful mo, pero alam ko yung tinatahak ko na papunta na ako dun. Mm. Sa dami na naman ng rejections ko 'no, hindi ko na siya tinitignan na obstacles or problema. Kasi Mm. normal na lang talaga yun. Breakfast, lunch, dinner, yun yun. Yun yung rejection ko dati.
Okay. Now, yung sa going naman tayo sa FNG Printing Services 'no, ang pagkakaalam ko rin boss, meron na rin kayong mga corporate clients, eh, 'no? Yes po. So yun pala boss, 'di ba kasi sa printing, eh, hindi ako gano'n ka-knowledgeable, pero alam ko marami tayong mga audience at viewers na nakakapanood na isa rin 'to sa industriya na maaaring tinitignan nila or nagtatrabaho sila under. So, before ka alam ko kasi kapagka ang printing side ng business 'pag lumalago 'yan, alam ko nagiging mga corporate clients 'yan, eh. Yes po, oo. So, at this stage ba boss, puro corporate clients na yung sa inyo rin kagaya kila Boss Jonry sa GNB or ano na ba yung structure ngayon ni FNG naman Oh, sa Tacloban? okey. Yung mga customers ko is mixed. Meron Hmm, akong, walk-in tsaka meron po akong corporate tsaka yung sa gobyerno nga. Yung mm. walk-in para sa akin, yan yung bumubuhay sa amin sa pang-araw-araw. Bayad ng kuryente, tubig, tauhan, internet, any bills, overhead expenses, yan yung bumubuhay sa amin sa pang-araw-araw. Tapos yung customer namin sa corporate, tapos sa gobyerno, yan naman yung magpapayaman sa amin. O next step naman sa ginagawa namin, expansion, parang ganon. Ganon ko siya tinitignan. Okay. So yun kasi bago rin pala 'to, hindi wala ako masyadong alam sa mga government projects. Ah, So guys pala, bagong ano 'to, medyo bagong clientele na category yung pag-uusapan pala natin dito 'no, boss 'no. So paano mo now ano, medyo interesting 'yan yung sa government. Paano niyo po na ano 'yan, na-contact yung sa government side ng mga client naman? okay. Yan yung mga misconception ng iba. Yung ibang mga negosyante, ayaw nilang makipag-transact sa gobyerno kasi takot sila eh. Baka hindi sila bayaran, baka ma-checkmate sila sa cash flow, no? Pero dati, no, nung nakaasa pa ako sa retail, hirap ako eh. Sabi ko, okay, nakakabayad naman ako sa ano, sa mga tauhan, nakakabayad naman ako sa kuryente. Pero parang walang lumalagpas doon. Mm, Ibig sabihin, wala akong may naitatabi para sa expansion, para sa ibang mga supplies o di kaya ah, equipments o machines. So hanggang dun lang ako, makabayad lang sa mga tauhan, tapos makakain ako sa pang-araw-araw. Ngayon, no, ito totoo to, no, habang nasa bahay ako, at that time, nag, ah, at that time, nag-aaway-away dun sa Kongreso regarding nga sa budget. Tapos yung pinag-uusapan nila doon, yung GDP. mm. Pinag-uusapan nila yung GDP, ilang trilyon. Ngayon no, nagbabakbakan sila sa Kongreso, nag-uusap-usap sila kung magkano yung ibabudget sa DPWH, sa health, sa education, no. Sabi ko, napaisip ako, so ibig sabihin, meron palang pera sa Pilipinas. Mm, Doon ko napagtanto na kung papaano ako madadaluyan ng pera ng Pilipinas. Yan mm, inisip ko. So sa health ba? Papaano ako madadaluyan sa health? Papaano ko madadaluyan sa education? Kasi limpak-limpak yung pinag-uusapan nila doon. Hindi lang bilyon, kundi trilyon. Sabi mm. ko, okay, saan ko kukunin yung pera? Kasi napakaraming pera ng gobyerno. Ayun, and true enough, no? So doon ko pinag-aralan yung PhilJeps. Nandun pala Hmm, yung pera. At hindi lang 100,000 yung pinag-uusapan doon. Yun po yung sekreto. okay. Pinag-aralan ko siya. So anyway guys, sa mga interesado rin pala sa oo nga 'no boss 'no, maganda yang sa PhilJeps. Actually, eh, napag-usapan namin kanina. Pero si Boss Giovanni kasi is also conducting training sessions when it comes sa PhilJeps. So, hindi natin medyo mai-in-depth dahil maraming mga technicalities yung software na yan at app na ginagamit yan. But anyway, shinare lang ni Boss Giovanni natin yung ano. Oo, kasi kapag nagkakandak ako ng regarding sa PhilJeps, nagpapabayad talaga ako eh. Hindi syempre Hindi libre eh. Oo. but yun kasi basta maganda, maganda ang PhilJeps, eh, no? Now, ano nga pala, no, boss, no, kasi going to the next question na gusto kong matanong about dito. So, Boss Giovanni, kasi nakikita ko rin talaga na, kasi kami sa circle namin, kaya kami nagkakilala nila, Boss Giovanni, Boss John Ree, is meron kaming grupo na Kasosyo Malupit Group. So, shoutout kay
isa sa mentor namin at malupit na idol namin si Kasosyo Arvin Arvin Orubia. Orubia, yes po. So, yun kasi napapansin ko, Boss Giovanni, very active ka sa grupo natin and almost all the time nakikita ko na nasi-share mo doon na lagi kang may projects na nagagawa. So, ano ba yung dahilan at bakit very pursuing ka na lagi kang may proyektong ginagawa? Gusto ko lang kasi maintindihan kung anong klaseng level na ba yung mga ah, proyekto na re-receive mo ngayon sa business mo? Okay. Regarding naman sa ganung tanong, no? Actually, si Giuseppe Giovanni Catilogo, hindi siya mayaman. Nanggaling kami sa, yung pamilya namin, hindi galing sa mayamang pamilya. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Hindi naman ganun kahirap, pero hindi siya mayaman. Parang nasa mid lang, no? Ngayon, no, nung nagsisimula ako, since galing ako sa mahirap na pamilya, no, talagang gusto kong baguhin yung sarili ko. Kung walang mayaman sa pamilya namin, edi dapat magsimula yan sa akin. Dapat may panggagalingan. Dapat sa akin magsimula. Kaya doon ko binuhos lahat ng pamato ko, ng oras ko, ng skills ko, ability, and all attributes. Binuhos ko doon. Tapos kung tanong mo naman, Kas, kung bakit ako ganun talaga magtrabaho, halos hindi nagpapahinga, totoo yun. Nakikita yun sa Facebook ko kung paano kami nagtatrabaho sa FNG Printing Services. Kasi unang-una, ang laki ng pangarap natin. Mm. Malaki yung pangarap natin na hindi lang yumaman. Mm. Ang laki ng pangarap natin, napakarami yung gusto natin gawin na hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa community, kundi para sa buong bansa. Yan po yung target ko. Yun yung vision ko, napakalawak talaga. Kaya kulang pa eh. Alam kong kulang pa. Malaki pa yung kulang. Kaya araw-araw talaga namin ginagalingan. Hindi naman sa akin lahat, no? In fairness naman sa mga kasamahan ko sa FNG Printing Services, nagtratrabaho din sila. Ako lang yung nakikita kasi ako yung nagpo-post, ako yung may-ari. Parang ganun, no? And also, boss, nakita ko nasa ano kayo, no, may mga public speaking events kayo, no? Matagal ka na rin involved sa, I mean, sasalita sa stage or ano. By the way, si Boss Giovanni natin is also a content creator. So, pwede nyo siya i-follow, guys. Marami siyang mga ideas and topics na nadidiscuss, especially about printing, lalo yung sa mga machine, eh, di ba? Yes po. Yun ang medyo mastery mo, boss, sa ano yun, no? Mga machine, eh, no? Yes po, oo. Regarding naman doon sa public speaking, Cash, lately lang yun eh. Takot naman talaga ko dati magsalita sa harap ng tao kasi hindi naman tayo nag-aral ng public speaking, no? Lumabas lang yun simula nung nag-content ako. Nung nag-content, ang daming benefits na nangyari sa buhay ko. Unang-una doon, binigyan ako ng, hello pala sa Epson Philippines. Thank you very much. No, binigyan ako ng Epson Philippines ng printer na worth basta binigyan niya ako ng Yung printer. malaki. Oo. Dahil nga sa pagko-content. Basta sa details parang basta sa amin na 'yon. Basta ang daming nangyari sa amin sa buhay ko personally nung simula akong nag-content at umabot na sa puntong in-invite ako ng isang universities para magturo dahil sa pagko-content. Yes Okay, po. no? So, iba talaga ang ano, sa panahon talaga ngayon, boss, eh, no? Talagang content na rin ang labanan, eh, no? Lalo Yes sa po. negosyo. Oo. Isipin nyo yun, no? May mga opportunity na yan, sponsoran ka, no? Paano mo na-receive yun sa Epson? Or in-inform ka nila na magpapadala sila? Yes, pero hindi ko siya madi-divulge dito kasi iba yung atake nila eh. Iba yung atake sa sponsorship. Ah, Mamaya ibubulong ko sa iyo kung ay, paano. oo, Oo. sabagay. Kasi baka, ano, baka masyadong Oo. sobrahan tayo ng share. Oo. And also yun nga, when it comes naman dun sa pagto-troubleshoot, no, sa Yes mga po. printers, no. Yun din kasi ang expertise nito ni Boss Giovanni. And actually, dun ka nga rin naka-garner ng audience sa content talaga, eh, no, sa Yes po. nakikwento mo nun, ano. Ano ba usual issues ngayon pagdating sa mga printer? Ito kasi napakabilis lang makahakot ng viewers talaga. Yung isang formula ko lang, ibigay sa mga audience yung gusto nilang malaman. I-feed sa audience yung gusto nilang marinig. Mm. Kasi 'di ba nag-pandemic?
Halos lahat ng tao bumili ng printer tsaka computer. Mm. Pero hindi nila alam regarding sa printer. Okay. Ang basta napakarami. Ibig sabihin, no, nung nasira yan, wala nang may gumawa. Kasi akala nila yung printer disposable, which is no. Pero bago tayo bumili ng printer pala, dapat natin alamin kung anong klase yung panggagamitan natin. Bulk ba? O pang bahay lang ba? O pang negosyo ba? May iba-iba yung gamit ng printer. Ngayon, pagka nagka-problema yan, napakabilis lang yan ayusin. Yung iba hindi kasi available sa YouTube hindi ko alam eh. Yung Mm. iba naman available sa YouTube. Ngayon, pinag-aralan ko talaga yon kung papaano mag-troubleshoot ng printer at nalaman ko na napakadali lang pala. So yon, nung nalaman ko na yun talaga yung palagi nilang problema, ayun isineshare ko sa mga Mm. viewers. Sa mga hindi ko man siya ma-share sa wall ko, pero isineshare ko siya sa mga group para makahakot lang ako ng isineshare ko yun sa iba't ibang page Mm. regarding sa troubleshooting ng printer para makapagbigay tayo ng values naman sa kanila, di ba? At yun nga, secondary, nagla-like na sila sa mga videos ko. Well, in fact, meron akong videos na, yun nga na ano ako nagulat ako sinare ko lang directly doon sa page na hindi ko pinost sa wall ko, yun pa yung nakahakot ng napakaraming views. Mm. Sayang. Dapat pala sa page ko pinost yun eh. Oo, pwede pa Diba? naman sigurong i-repost yun. Oo. And also, nabanggit sa akin kasi mo nun sa akin na ang dami talagang nagkakaroon ng issues sa hardware, no? Yes I po. mean, sa printer specifically. And also, yun pa lang yun, printing tools pa lang yan I mean, equipment pa lang yan for printing. And marami na agad naghahanap nung solusyon para doon. And so, to think about it, maraming klaseng pwedeng content. Actually, gusto kong himayin para mas lalong maintindihan ang printing business. Kaso, alam ko napakalawak niyan eh. So, may retail side, gaya na sabi ni boss, may retail side, meron tayong corporate, at meron din yung sa government projects, no? So, if ever na ikaw, boss, kung magsisimula ka ulit from the very beginning, ano Mm. yung, kasi ito, alam natin, maraming nasa printing business din, may route din na aspiring na gusto rin mag-start, no? Mm. Alam natin na kahit napakarami pa rin printing businesses around, napakarami pa rin talagang kliyente. Yes po. So, if ever man na you would be starting again, ano yung direction na maaari mong ah, daanan ulit dito sa industry na to? Since you're already an expert nga na. Pag ako magnegosyo ng iba, mas pipiliin ko pa rin yung services. Mm. Kahit anong negosyo basta services. Gusto ko kasi yung magbibigay ng value talaga sa mga customer. Although okay naman yung buy and sell, wala akong problema doon. Pero sa services kasi, ang laki ng maibibigay mong percentage babalik na percentage sa iyo eh. Pag sa services, pwede kang pumatong ng 300% ton. Mm. So, ibig sabihin, no, mas malaki yung return sa iyo. Binigyan mo sila ng value, babayaran ka naman nila kapalit ng value na ibinigay mo. Like for example, no, naalala mo noon, nagdadrive ka sa gabi, tapos napakadilim. Napakadilim. Ngayon, no, nabutasan ka ng gulong. Wala kang mahanap na vulcanizing. Di ba yung naibibigkas mo, kung meron lang vulcanizing na malapit dito, willing akong magbayad kahit magkano. Ganun yung services. Kapag Mm. ikaw yung makakasolusyon ng problema ng isang customer, kahit magkano yung ibigay mong presyo, kapalit doon sa value na binibigay mo, ganun din yun. Yun Ah, yung pagkakaintindi ko. so, si FNG technically may services din kayo na Oo. nag-aayos ng mga printers. Yes po. Okay. So, yun pala. So, Oo. napakalawak, ano? Oo. Grabe, ano? Pwede rin pala yung gano'n na approach na printing shop siya, pero pwede rin siyang parang repair shop for Yes po. printers, no? Totoo po yun. And so far, sa lahat ng category na yan, I, I I hope hindi naman masyadong ano yung tanong na to na so far sa lahat ng niches sa sa Tacloban branch ng FNG, anong pinakamataas mag-generate ng revenue? Siguro sa printing. Retail side or large format? Sa retail kasi. Nasa Ah, retail, oo.
yung malaking ano. Ayun nga, boss, kasi 'di ba ang printing, 'di ba? Ako bilang hindi ako knowledgeable sa printing business, isa rin sa tanong ko is sa dami ng mga printing shop na nakikita ko sa isang lugar, eh syempre hindi na iiwasan yan na magkakaroon ng competition, 'di ba? Hanggang sa umabot na sa punto na nagpapababaan na or halos pamigay na yung presyo. And knowing you na alam ko na-experience mo na rin yan syempre. Ano yung naging strategy nyo when it comes to price war pala, yung mga ganyan na klase na labanan? Ayun, okay. Maraming mga negosyanteng nahuhulog talaga sa price war cash. Ang dami mga negosyante. Pero sa amin, hindi namin na-experience yun. Yung price war, hindi nga namin maramdaman na merong kaming kalaban. Dahil sa mga ginawa naming sistema sa negosyo. Ngayon ko lang 'to i-divulge kung ano, para din sa mga viewers natin, no. Sa mga nagkakaproblema sa price war na yung iba ginagawa nila, binababaan na lang nila yung presyo nila para makuha lang yung customer. Oh, okay, number one, yung ginawa namin, naghanap talaga kami ng niche. Sabi nga yung tinanong kanina. So, niche talaga, identify kung sino-sino yung mga target namin. So, identify namin kung sino yung niche namin. Ano-ano, sino-sino yung customer namin. Number two is, yung ginawa namin, nagkaroon kami ng differentiation. Ano yung pinagkaiba namin sa ibang printing shop? Dapat may ano yun may significant yun na pinagkaiba nyo. Hindi po pwedeng parehas lang kayo. Dapat meron kayong identity. At number three, yung brand. Yan talaga yung ginawan ko talaga na ibinuhos ko talaga lahat ng oras ko doon sa brand. Kasi akala kasi ng iba lalo na sa mga bagong negosyante, yung brand is hindi lang yan logo. Yung iba kasi masyadong nag invest sa logo sa Mm. kulay ng logo. Yung brand, hindi yan hugis. Kung ano yung hugis ng logo, hindi yon. Yung iba, doon nag-uubos ng oras, ano itsura ng logo nila, maganda ba tignan o hindi. Para sa akin, yung brand is yan yung promised feeling. Promised feeling na ibinibigay mo sa customer mo. Like for example, no, yung customer pumuntang shop, yung values na ibinibigay namin, ay, si printing shop, si F&G Printing Services, pag pumupunta kayo doon, very accommodating yung mga staff nila. Yan yung brand. Kung ano yung nafe-feel na feeling ni customer, para sa akin, yan yung brand. Yan yung bumabaon. So, dapat matag ka as mabilis, kung yan yung gusto mo, quality, kung yan yung gusto mong i-project na brand sa negosyo mo. Hindi yung hugis, hindi yung kulay. Yan yung brand. Brand Mm. mo. Mabilis o malinis. Like for example, no, yung Jollibee. Every time na pumupunta akong Jollibee, nakikita ko masaya. Kasi sa logo pa lang nila, Jollibee. Yung pino-project nila, hindi sa laki ng hotdog, hindi sa sarap ng spaghetti, hindi sa laki ng burger o nipis ng burger, hindi yun Yung promise feeling nila na every time na pupunta kang Jollibee, dapat masaya ka. Which is, nagre-resonate yun sa mga pagkain nila. O, Jolly Hotdog, Jolly Spaghetti, Jolly Kiddie Meals. Yung mga ano, nandun, nagre-resonate. Tapos, every time na pumupunta ng cashier, nakasmile yung cashier. Hi sir, good morning. Welcome to Jollibee. At consistent yun. Yun yung brand na sinasabi ko, yung promised feeling na every time pumupunta ka sa isang lugar, yun yung brand na sinasabi. Oo, yun. Exactly. So, yung branding naman kasi is, para sa akin naman, sa opinion ko, is yung ano usual kasi na naiisip ng tao when it comes sa brand is yung something to visualize pag papasok sila sa isang store, yung logo, yung mga kulay, yan exactly sinabi ni Boss Giovanni. Sa akin naman sa pananaw ko rin, it's something na nafe-feel ng customer pagdating nila sa ano ba, ang ganda ng customer service nila. Something to remember kapag kunwari, pag tinanong ka nila, alam mo ba tong brand na 'to? Yung outcome nung taong tinanong mo, yun yung branding, yung effect ng negosyo mo sa mga customers niyo. So kung paano nila ide-define yung negosyo niyo na na-experience nila, service niyo, produkto, yun yung para sa akin, yun lang yung opinion ko when it comes sa branding. So,
medyo malawak na topic to technically, yung Oo. branding eh, no, boss eh, no? Yes po, oo. Pero sa ano pala, sa Tacloban, marami rin talaga kayo within the area doon, no? Yes po, Mga oo. nasa ilan ng competitor nyo sa ano? Siguro meron do'n mga sa within Tacloban talaga, siguro may mga 30 na printing shop. Dami rin talaga, Oo, no? Pero hindi siya nasa-saturate, ano, ang hindi, eh. printing eh, no? Oo. And banggit mo, boss, ilan na nga ang employees nyo so far dito kay FNG? Meron po kaming 10 to 15, tapos Ah, meron po kaming mga reliever na mga siguro mga 6 oh, na yun, no? So reliever. isipin natin, guys, 'di ba, kahit gaano na kayo karami sa isang lugar. And especially dito sa printing kasi Oo, ako sa e-commerce pagka ganun na kami karami sa niche, parang ang hirap ng makipaglaban nun eh. Pero ang printing talaga, kasi maraming ang category, subcategory siya eh. Printing yes. siya in general, pero marami pa siyang maliliit na niche. Yung may Yes po. retail, may large format, merong ads. And so far sa experience mo, boss, sa mga categories na yan na nabanggit mo, retail, corporate and government projects, ano yung pinaka-challenging diyan sa tatlo na yan? Sa government kasosyo. Sa Bakit? government projects, Ano yung ano ang nakakapagpa-challenge ngayon sa government na ano? nakikita, Ah? yung malaking kita. Challenging pa ba yun? Malaki baliktad yata yun, Hindi, Hindi, kasi actually, sa government naman in fairness, dapat kung ano yung pinamis mong delivery, dapat ma-deliver mo kaagad. Kasi mape-penalty ka nun eh. hmm, 10% per day. Oo, na-feel, na-experience ko na yun. ah, 10% a day. So, sa 10 araw, ubos na dapat yung kita mo doon kung hindi mo oo. ma-deliver. At the same time, mabla-blacklist ka pa. Yun yung challenge naman doon. Kaya nga, Almost maganda same siya. din ba siya ng kumbaga pagdating sa corporate kasi may terms din eh. Sa government terms din. Yes po. Sino mas mabilis sa dalawa? Pinagkumpara na yan. Yung mabilis magbayad yung corporate. Yung So pag sa government, mas mahaba rin ang ano niya, ano? yes po. Umabot nga ako dati, 1 taon eh. Isang Oh, taon ako grabe ano? binayaran. Oo. Mahirap siya, pero challenging siya kasi ang ganda lang. Gusto ko yung mga challenges niya eh. Oo, Oo. sabagay, unang-una, pag mataas ang level of difficulty, hindi na papasok yung mga competitor niya, no? Oo, yun yung Ibig kagandaan doon. sabihin, mahaba rin ang PC ng ano mo, ng negosyo mo when it comes to cash flow, boss. Every, may receivables ka niyan, ano? Regarding naman sa cash flow, parang siguro oo, maganda yung cash flow natin. Pero kung tatanungin mo ako kung may bulto akong pera, wala. Mm. Lahat nandun sa cash flow. Naka-cash Nakakaikot flow din lahat talaga, 'yan, no? pinaikot lahat, oo. And so far ngayon, ikaw ang 100% owner o may mga partners ka dito kay Sa FNG? ngayon, ako pa yung owner, Si naka-sole misis mo? proprietor. Ah, Parang naka-sole proprietor pa kami. Pero planning ko next year na ikapa-corporate ko na yung FNG Printing Services. mm, Gusto ko ipakorporasyon na siya kasi hindi ko gusto malimitahan yung magiging kaya pang gawin ng FNG. Kasi mm, nakikita ko tayong mga negosyante naman, mga visionary tayo eh. mm. May nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. May nakikita ko bilang may-ari na hindi obvious ng iba. Sa akin, no, yung FNG, nakikita kong mas lalaki pa talaga siya. Mm. Mas, mas mag-bloom pa siya. Para mangyari yon, kailangan ko maging korporasyon. Yun lang yun eh. Para ako maging korporasyon, kailangan kong maging korporasyon para lumaki. Ano naman ang mga nabi-visualize nyo na scaling strategy nyo niyan, boss? Paano nakikita mo franchising ka or distribution or paano nang ano? Yung gagawin kong style, parang basta. Oo, Ah, pakita na lang, no? Surprise na lang. Tama nga basta. rin naman, dapat pala Oo. hindi ko, pero actually, ano lang yun, parang ano natin, follow-up question if ever Ah, lang na ma-share ni boss. Kasi ah. ako talaga, wala akong idea sa printing, pero napaka-interesting niyang industry. To think about it na sa isang lugar, 30 kayong magkakalaban, pero nakaka-generate pa rin ng, isipin nyo pasahurin mo 15 employees, di ba? 15 Yes, to oo. 20 employees, let's say, di ba? It's still, it means that
it's generating revenue talaga, generating sales. Yes po. Na kung sa mga baguhan na papasok sa ganitong klaseng business, boss, anong may advice niyo sa printing? Yung may papayo ko lang sa mga gustong magnegosyo, kahit hindi naman sa printing, no? Yung una kong may sasuggest, dapat baguhin natin yung kung paano tayo mag-isip. Kung nakapag-aral ka, ikaw na gusto maging negosyante, kung nakapag-aral ka, Okay lang, sige, sige. kalimutan mo lahat ng pinag-aralan mo. Baliktad, di ba? Kalimutan mo lahat ng pinag-aralan mo at saka magsimula ka ng bago. Kasi magkaiba yung ano na yung eskwelahan tapos sa pagnenegosyo, magkaiba ng mindset yon, Cash. Na magkaiba talaga. Kaya nga, nasasagot ko na sa sarili ko kung bakit sa entrepreneurship, ang daming hindi nagbi-business. Mm. Ang dami. Napakarami na nila kong naturuan ng mga entrepreneur na graduate. Pero tanong ko, bakit walang may nagbi-business? Merong isa, dalawa. Pero napakaliit. Naging ano ka talaga, professor, instructor ka sa entrepreneurship Oo, course. pero hindi sa course. Hindi ako nagturo sa school. Nagturo ako after nila mag-graduate. Oo. Hmm. Tapos ang baba lang din pala ng ano, no, ng percentage, Ang no? baba. Actually, okay, sabihin ko na sa'yo kung paano ko nakuha yung details na yun, no? Gusto ko, dati, 3 months ago, gusto ko mag-conduct ng studies. Okay, yung studies na yan, dapat yung goal nun is masagot yung tanong ko kung bakit sa entrepreneurship kulang yung nagiging negosyante. Kahit anong business sa business course naman, 'di ba, may business ad, may marketing, entrepreneur, ano pa 'yan. Bakit sa lahat ng nag-graduate, ang baba ng estudyanteng naging negosyante. Tapos, compared naman sa ibang courses like nurses, doktor, police, ang dami nagpupulis. Na-foresee nila yung utak nila, after I graduate, gusto ko maging police. Pero, yung mga utak ng mga estudyante na nasa entrepreneurship, after I graduate, maghahanap ako ng opisina o di kaya maghahanap ako ng Company, no? company na makakapagsilbi. Di ba baliktad, no? Mm. Okay naman yon, pero baka may problema tayo sa school system. Kaya nga gusto ko mag-conduct ng studies. Ngayon, pumunta ako sa mga universities na nag-o-offer ng entrepreneurship. Ngayon, pinuntahan ko yung research nila, research and development nila. Sinabihan ko sila, shoutout pala sa mga schools. Hindi ko lang sasabihin ko anong schools, no? Pero, pumunta ako doon, sinabi ko kung ano yung gusto kong mangyari. Ngayon, in-accommodate naman ako. Pero, sinabihan nila ako na, Sir, baka hindi ipalabas. Baka masayang lang yung research mo kasi gagastos ka dyan. Malaki yung gastos mo dyan. Tapos, yung conclusion, baka hindi nila ilabas o hindi nila i-accept. Kasi ituturo doon, malalaman doon, masasagot doon kung bakit Mm. walang wala silang hindi sila nakakapag-generate ng mga negosyante, Oo. 'di ba? Actually, Malalaman, ang daming loopholes. actually ano nga kasi siyempre ano yun parang destructive para sa kanila yun. Well, Oo. technically, in reality nga rin talaga, ang dami sa akin, sa sariling pananaw ko rin, ang dami rin talagang outdated na lessons sa eskwelahan. And possibly, kailangan din talaga mabago rin siguro yung curriculum or mabago yung sistema ng pag-aaral. Pero medyo kasi critical, sensitive na topic to Yes po. Hindi tayo Hindi, nandito para magturo kung sino may mali. oo. Siguro ginawa ko 'yon para malaman ko lang kung ano yung mali para itama natin. 'Yun lang Mm. naman tayo yung goal ko eh. Hindi ko goal na sisihin kung sino yung may mali. May mali yung school, may mali yung gobyerno. Wala na tayo doon. Gusto natin itama kung ano yung mali. Or also maybe yung point mo, boss, is wag tayong, kumbaga, kahit ano pa man pinag-aralan mo, iba man sa field mo, yung pagiging negosyante kasi hindi rin yan something na basta mo nade-develop pag pinag-aralan mo siya, 'di ba? Correct. Kasi ang totoo sa akin, sa sarili kong opinion, ang pagiging negosyante at pagtahak ng landas ng entrepreneurship is malalaman mo lang talaga, matututo ka kapag in-execute mo siya. So yun yung isa sa mai-share ko na idea ko tungkol diyan sa entrepreneurship, Yes no? po, totoo po yan. Learn as you go. Oo. Oo. Kasi
Wala ano kasi, the market is changing every now and then, and bukas may iba na naman product na uso, may bagong product, emerging technologies, 'di ba? Yan din, parte rin yan. Meron na tayong AI ngayon, and siyempre, yun nga, yung technology mismo, nagbabago-bago. Kaya kung hindi mo siya basta magagrasp on like books na very outdated na rin, or kailangan din natin na somehow i-update din yung sarili natin sa technology, sa psychology ng tao ngayon, 'di ba, sa social media and all. Yes po. So nalalaman natin 'yan once we execute towards the business. Now, boss, sa ano mo naman pala sa so kasi medyo nagiging broad yung topic natin when it comes dito sa mga bagay-bagay na nangyayari no sa going to the content creation side naman tayo, boss, no. So, yung naging 'di ba recently naging content creator ka. Malaki rin ba talaga ang naitulong sa na pagiging content creator mo sa pag-generate ng customer para sa negosyo mo and marketing? And ano ba may share mo na lesson tungkol sa ganyan? Yes, opo. Pagiging content creator versus sa pagiging negosyante, no. Malaki yung factor kasi may free marketing ka na eh. Mm. Oo, negosyante ka na, content creator ka pa. So, may free marketing ka. Ilang taon ka ba nag-start ng business pala, boss? Yung talagang totoong negosyo, mga 2020. Oo. Pero yung mga simula na prior na mga nag-fail mo na business, Ang dami kong ilang taon ka nun ng pinaka siguro mga 24, no? oh, Oo, 24. matagal. Ano ka Oo. rin, bata ka rin nag-start nun Oo. technically kasi sa yung ibang generation more on 30, ano na, Oo. doon sila nagse-settle down at nag-iisip Oo. magnegosyo no. Paano mo na develop yung nakita ko kasi yung content mo. Mm. Ang galing mong magsalita, mag-describe ng ways or motivation and also instructions dun sa mga content videos mo eh. Paano mo na-develop yung skill na yun? Lagi ka bang involved sa mga seminar, speaking seminar, or lagi kang parang naging leader ka ba or volunteer ka lagi na representative sa school nun? Hindi ko nga alam kung bakit ako kinukuha na magsalita. Pero dati, no, wala naman talaga akong experience na magsalita sa napakaraming tao. Tsaka hindi din ako hindi din ako volunteer na Siguro no, nung nasanay na lang ako kasi ito lang naman yung technique kung paano ka magsalita sa napakaraming tao. Kasi every time na sumasampa akong stage, every time na sumasampa akong stage, hindi ka ba yung nararamdaman ko Mm. excitement. Yun nai-excite ako personally na makausap yung mga tao, makipagsalamuha, no? Mag-public speaking, no? Mag-speech doon sa harap. Nai-excite ako. Siguro nasanay na ako doon kasi gusto ko nga yung mga area na hindi ako komportable. Oo. Unang-una, hindi ako magaling talaga magsalita. Minsan, utal-utal pa. Hindi nga ako makapag-generate ng one whole sentence na English eh. Ewan ko ba kung bakit nila ako kinukuha. Siguro relevant yung mga sinasabi ko. Tsaka, based on my own experiences. Ang dami ko kasing mga maling ginawa dati na somewhat, no, sineshare ko sa mga bata, sa mga audience ko, at natututo naman sila sa mga kamalian kong ginagawa. So, yun siguro, relevant ako sa kanila. Yun. Mm. Ang dami actually, no, Mga kinuha. naka-ano ka na, so far, mga ano yung regular na mga ini-speaking mo na, public speaking events na sinasamahan mo, boss? Ano ba yun? Parang sa school Sa or... school, yes. Usually, personal development. Yun yung mga Ah, tinatopic ko doon. At saka sineshare ko rin yung buhay ko. Ewan kung bakit ang daming nakikinig. Siguro, true to life story, no? oh, actually, and then, generally kasi ang personal development, hindi yan kasi very mainstream na idea sa public Yes. di ba? Totoo. And to think about it, paano mo na intindihan yung personal development? Boss, mahilig ka ba magbasa noon? O ano yung mga naging influence na paano ka napunta sa ganyang ah, path na very vocal at very natural sa'yo magsalita about personal development? Kasi nangyari sa buhay ko yan. Gusto ko kasing baguhin yung sarili ko, no? Ang daming taong gustong baguhin yung sarili nila. Pero,
walang gumagawa. Gusto nila mabago yung sweldo nila ngayon. Nasa minimum lang sila. Pero hanggang dun lang sa gusto naming ma-increasean. Wala silang ginagawa sa sarili nila para tumaas yung value nila. Yan yung personal development eh. Kahit nga handshake, hindi nila ginagawang extra. Gawan ng extra handshake. Magbigay ng extra smile. Magbigay ng extra mile. Walang ganun eh. Paano ka bibigyan ng malaking sahod, no? Kung ganun ka pa rin, stagnant ka pa rin dyan. So, kailangan i-improve mo yung sarili mo. Kaya sinasabi ko yun sa mga bata. Para habang bata pa sila, alam nila kung paano, no? Another level sa kanilang buhay. At least alam nila. Kasi yun yung mga problema natin eh. Gusto increasean yung sahod. Yung mga empleyado natin gusto magpa-increase ng sahod. Pero ganun pa rin. Yung output nila, ganun pa rin. Yung ginagawa nila, ganun pa rin. So, paano natin i-increasean yan? Oo, Diba? technically yun ang isa sa maling idea na na-share sa atin na para daw ma-promote, kailangan magaling kang magsumbong, kailangan ano ka, Ay, din, yung iba nga nakikita ko sa social media, no? I mean, Sabi ng, nag-expect sila ng mas magandang outcome, pero yung ginagawa nila is still the same, di ba? Oo. Yun yung usually na nakikita ako na naririnig ko sa mga, kahit noon kasi naging empleyado rin ako. So, nagigets ko yung point na, ba't ka nga naman mag-expect ng mas marami kung yung ginagawa mo is same na same pa rin? And of course, ang mare-receive mo is the same results, di ba? yes po, nakikita ko sa social media, no? Naging ano din to eh, naging sikat to sa social media na sinasabi ng mga empleyado, hindi naman lahat, no? Sa mga viewers natin, no? Mm. Sinasabi, huwag mong galingan. Kasi ipapasa o ibibigay sa iyo lahat ng trabaho, ba't mo gagalingan? Hindi ka naman, hindi mo naman makukuha yung kumpanya. Yung boss naman lang yung yayaman. Ngayon, no, unang-una, papaano ka may increasean kung hindi mo gagalingan? Mm. Paano ka gagaling kung hindi ka naman magtatrabaho? Di ba? Mm. Yun lang yung point ko dyan eh. Kaya gusto ko matanggal yun sa pag-iisip ng mga bata. Kahit sa mga current na yung nagtatrabaho, no, na kung magkano lang yung sweldo nila, ganun lang din yung kilos nila. Which is wrong. Which is napakalaking Misconception. misconception. Yes, oo. Kasi, ayun nga, ikaw boss, syempre, nakahawak ka na ng iba-ibang klaseng tao di ba? So, paano mo naman din ginigauge yun kung ready na sila na for, higher pay and also promotion pala? Para sa akin, tinitignan ko tatlong bagay. Tatlong bagay lang tinitignan ko. Attitude, skills, tsaka knowledge. Yung binibigyan ko sila ng percentage, number one talaga sa akin attitude. Siguro mga 80%. Yung skills, 10%. Knowledge is 10% lang. Kasi yung tao is capable na matuto. So, pwede mo silang maturuan. Pero, yung attitude kasi parang napakahirap character na yan eh. Minsan kasi, yung iba masyadong malaki na yung ulo. Pero, natutunan natin yan along the way kung paano laruin din yung mga empleyado. So, iba-iba kasi yung personality nila eh. Oh, iba-iba ang iba-ibang employees and at the same time kasi hindi naman porket boss tayo diretso-diretso lang tayo mag-uutos sa kanila. At hindi rin natin sila pinapakiramdaman and in reality, dapat mas marunong makiramdam yung boss sa tao kaysa yung tao sa boss nila. Totoo. Basing on my experience. Kasi kapag hindi ka nangangapa ng tao, hindi mo na rin alam kung paano i-develop yan. Di, on the long term, hindi kayo nag-grow as a company rin. Kasi hindi mo Yes. nag-guide yung tao mo to go to their next level din eh. Correct. Tapos ikaw gusto mo ng next level na business, tapos hindi ka naman marunong mag-guide ng iba on how to, for them to become their next level din. Correct. So, medyo yung topic natin today is more on about, yun nga, personal development and pursuit to greatness yung mga ideas natin. So nung ikaw naging empleyado ba boss, talagang top performer ka rin nun sa company nyo? Yes, oo, dati way back 2016, naging empleyado din ako. Pumasok din ako sa corporate world. Pero iba akong empleyado kasosyo eh. Empleyado ako na palagi akong uhaw eh. Uhaw ako palagi. Kapag may ginagawa yung ibang empleyado na hindi ko alam,
sinasabi ko, ay, ba't di ko alam yan? Mm. Dapat alam ko rin yan. Dapat matutunan ko rin yan. Tapos sabi ko sa isip ko, pambihira naman ng boss to. Bakit hindi niya ako binigyan ng ganong trabaho? At tingin niya ba sa akin, hindi ako marunong ng ganyan? Parang yung tipong ganon. In other words, no, uhaw talaga ako sa knowledge nung Mm. nagtatrabaho ako. Kaya nga, ang dami kong natutunan sa corporate cash. Ang Mm. dami kong natutunan doon sa pagtatrabaho lang. Dahil hindi ako yung tipong empleyadong palareklamo. Mm. Hindi ako yung tipong empleyadong gusto magpa-increase. Ako nahihiya pa ako eh. Gusto ko talaga magpa-increase cash. Pero parang nahihiya ako paano ko sasabihin sa boss ko. Tinatanong ko yung sarili ko. Ano ba yung na-improve sa akin? Ba't ako manghihingi ng increase? Oo. Yun eh. Ganun ako eh. Kaya nga, true enough, along the way, after 1 year, hindi pa nga umabot ng 1 taon, no, na-promote ako as manager Mm. dahil dun sa mindset na yon. At after that, no, na-promote akong supervisor, umaabot ako sa puntong 4 na area yung hinahawakan ko. Yung Leyte, yung Cagayan de Oro, yung Samar, tsaka yung Cebu. Apat na probinsya. Parang ano Oo. ka na, no? Regional manager, parang Yes po. gano'n. Oo. Oh. So, yun talaga. Actually, sa akin, sa pananaw ko rin, ang hirap mong mag-transition sa pagiging negosyante kapag yung fundamentals ng pagiging empleyado, hindi mo pa na-master eh. Correct. So, papaano, hindi ko yung magagawa kasosyo, no? Kung ako yung empleyadong nagrereklamo, ako yung Oo. empleyadong, di ba, gusto ko ng increase. Agree Oo. ako dyan. Wala namang problema sa gusto mag-increase kasi entitled tayo dyan, hingi ng Mm, increase, no? Wala namang problema dyan. Pero yung mindset, yung pag-uutak na, panay na lang sabing ganun, reklamo. Minsan, pag pumapasok ng Lunes, lasing pa. Ay, mm, bibigyan ka ba ng increase niya ng boss mo o i-promote ka ba niyan? Dahil sa mm, ganyan, di ba? Di ba hindi? mm, So, wrong connotation, wrong mindset na nakikita din kasi ang dami nagpo-post ng ganyan at nakikita, nalulungkot ako sa social media na ang daming mga empleyadong nag-agree. mm. Actually, sa Nalulungkot mga ako. FB groups din ng mga hiring. Kasi iniisip nila na pag mga business owners, parang pahaya-hayahay lang, paupo-upo lang, pautos-utos lang. Well, um, ginagawa namin to na, I mean, kaya namin sinishare din yung mga ganitong information is to let you guys know na if you are on our side at kayo nagsubok ng negosyo, mahirap tumawid ng maging negosyante. Kung hindi pa mo pa na-master yung fundamental, sa negosyo pa lang, ang dami mo ng mali-mali. Eh di mas doble ang magiging mali mo pagiging entrepreneur o negosyante. Kasi lalo sa simula ng negosyo, unang 2 taon yan yung pinaka-stressful na moment. Kasi Correct. nagpapakilala ka pa lang sa market, nagte-testing ka pa lang ng product, Correct. sumusubok ka kumuha ng mga kliyente. Now, yun. So, kaya i-share lang din namin ni Boss Giovanni yung mga Yes. idea namin sa mga ganitong bagay. Correct. Now, Boss Giovanni, sa ano naman, no, syempre, ikaw sanay sa estudyante, no? Oo. Yung Siyempre. makipag-usap sa kanila, magbigay ng self-development lessons. So far sa experience mo ng public speaking, ano yung topic na very positive yung feedback sa'yo na maaari nating i-share dito sa video natin Oo. ngayon? Actually, no, yung mga topic ko, mga kasosyo, lalo na sa mga viewers natin ngayon, no, kakaiba siya. Kakaiba siya kasi hindi siya ini-expect eh. Hindi siya Mm. ini-expect ng mga viewers na may magsasabing gano'n. Kasi nung nag-aaral ako ng high school, wala naman nagse-share ng gano'n eh. Mm. Halos walang gano'n eh. Kahit nga sa college eh. Walang may nagsasabi. Nalaman ko lang yung personal development nung ano na ako, nagnenegosyo na ako. Mm. Sabi ko, napaka-importante itong topic na to na Mm. bakit hindi siya isineshare sa ibang mga tao, sa ibang mga bata na ito talaga yung kapag ma-master natin 'to, talagang magbabago yung buhay natin. Mm. Magbabago yung buhay natin. Kaya nabibigyan ko siya ng importansya. Kahit sabi ko nga sa mga estudyante, kahit hindi niyo maintindihan ngayon, at least narinig niyo lang. At least Mm. nag-exist lang sa utak niyo. Kasi darating sa punto ng buhay niyo na kapag kayo na maka-experience nito, babalik yung lesson. Lahat ng sinasabi ko babalik sa inyo. Eh, ito pala yung sinasabi ni Sir Giovanni.
Ito Mm. pala yung sinasabi ni Kasosong Giovanni na personal development. So at Mm. least nag-exist lang, hindi yung talagang wala talagang idea na gano'n. Mm. Yun kasi ako eh. Sabi ko Mm. kung nalaman ko lang 'to dati pa, baka nag-improve na yung buhay ko dati pa. Mm. Ayun. Hindi lang sa academics, hindi lang siya more on personal talaga, ano. Mm. Yun po. So ito kasi wisdom kasi, kumbaga experience, and also magagamit mo sa Mm. iba-ibang practical daily life natin di ba? Yes. So sa challenges so far, meron kang experience na worst nung all those years mo na nagbi-business ng printing, na pwede nating i-share yung experience and also the lesson paano mo na overcome yung challenges na yun. Okay, ang dami kasing problema sa printing eh. Mm. Ang dami siyang problema. Nandyan yung delay ka mag-deliver, minsan mali yung na-deliver mo, Mm. minsan mali yung costing, hindi ka kumita. Ang daming challenges. Pero hindi ako natatakot kasi sa challenges, kasosyo eh. Kasi Mm. ito na yung sinasabi ko, no? Ito na yung iniisip ko, no? Wala namang talagang mamamatay kapag magkamali tayo. Mm. Kaya, go ako ng go kapag may titirahin ka agad. Pero sa bawat pagkakamali natin, meron talagang lesson na nakukuha. So Mm. yun mga delay, yun lang naman so far, no, yung mga problema sa sa printing, no, delay sa deliveries. Mm. Minsan substandard yung naibigay na produkto, mali-mali. So far yun lang naman. Ayun, yun. Parang Oo. yun lang naman yung na-encounter. So paano ang nagiging solution niyo doon, Boss Giovanni, sa ganong mga issues? Ayun, gumawa kami ng sistema, kasosyo. Kasi paulit-ulit na lang siyang nangyayari, no? Gumawa kami ng sistema kung papaano ma-address kaagad yung problema. Like, hindi ko kasi po pwedeng masabi yung sistema, no? Pero, yung goal nun is kapag yung sistema is para maiwasan yung mga mali, Mm. pagkakamali. Yun eh. Yun yung sistema na yun. Um, Yun yung sekreto doon sa para lumaki yung kumpanya tapos maging somewhat maging smooth, no? Dapat mm. talaga lahat tayo sa negosyo, merong sistemang ginawa o Oo. ikaw mismo yung gumawa para dumaloy lang yung negosyo na somewhat hindi siya masyadong complicated. Mm. Ayun. O, hindi lang siya kita-kita, benta, benta tapos collection, benta, collection, gawa. Hindi. Oo. Dapat in between may sistema. Kasi kapag ang negosyong walang sistema, wasak-wasak yan. Oo, magulo Magkakagulo, yan. magkaka-chaos. Oo. Along the way na hindi naman perfect, no? Pero along the way nakagawa kami ng sistema. Kaya nga sa mga negosyo ngayon, no, kapag nahihirapan yung ibang mga negosyante, gawa din kayo ng sistema. Kung Mm. papaano kayong mga entrepreneur, bawal spoon feeding dito, no? Hindi. Ano, kayo mga entrepreneur, gawa kayo ng sistema. Oo. Madali lang yan. Lalo na kapag Oo. hands-on kayo. Yun. Oh, yung mga nakikita natin sa experience natin bilang empleyado, 'di ba? May HR department, may payroll department, merong QA, Yes. merong team leaders, managers, supervisors. Technically, yun lang yung sistema. And by the way, hindi siya simple, hindi ko sinasabing simple siya. Pero throughout the years kasi dadahan-dahanin mo yan. And also, itetest mo kung nagiging effective ba yung mga in-appoint po na sistema na yun. So, kung may mga late, may penalties, di ba? May mga papel, kung na-experience yung maging empleyado before. So, yun yung mga maliliit na moving parts na hindi naman din instant nagagawa, but all throughout the years na habang nag-exist yung negosyo natin at patuloy na dumidiretso. So, maganda kasing usapan yun sa pagnenegosyo kasi ano yun eh, hindi lang yan basta pera-pera eh. May iisip din natin na bilang individual, kailangan din talaga natin mag-improve eh. 'Di ba? Sa paghahawak ng tao, haba yung pasensya natin, and at the same time, magiging disciplinarian tayo. Yes. At maghahanap tayo ng mga tamang tao rin in time, lalo ko pag lumalaki na tayo. So, yun yung mga bagay na gusto naming tumbukin dito ni Boss Giovanni. On a longer uh, term, ano yung na-visualize mo na magiging direction ni FNG Printing Services? Let's say 5 years from now, what's your ideal vision for your company? Yung nakasaad sa aming mission and vision, gusto Ayun. namin yung FNG Printing Services is maging to go. Mm-hmm. Pag sinabing printing,
dapat FNG yun. Mm. Kagaya ng sinasabi natin na, ano ba yung masarap na kainan o mabilis na kainan dito sa area? Palaging sinasabing, ay, Jollibee tayo. Hindi Mm. kaya, yan yung mabilisan lang na hindi pag-iisipan, no? Jollibee o McDonald's o ganito, ganito. Kapag naman sa akin, no, pag printing, saan tayo mapaprint? FNG. Parang Mm. automatic na FNG. Saan tayo mapapagawa ng signage? FNG. Yun Mm. yun eh. Pero, may mas malaki pa doon, mas malaki pang mission ako, na which is, hindi sa, hindi sa negosyo. Pero since yung tanong is sa printing, yun yung gusto kong ma-achieve. Yun, so maging tugo ako. Mm. Actually yan, importante rin yan, yung mga mission, vision statements sa negosyo. Kasi nagiging guiding principle yan eh. Hindi naman siya on spot, kailangan meron ka kaagad yan. But if you are progressing on your business venture, mainam na meron tayong guiding principles na pwedeng balikan. Mission, vision, values na kasi dyan din, pag nababasa rin ng customer yung mga mission, vision natin, dyan nila naiintindihan kung ano yung ano natin eh. Bakit ganito sila? Oo. Yan, no? Bakit ganito tayo ka-straightforward or yung pag medyo mahigpit tayo when it comes sa quality kasi Yes. so may mga event ka ba na maaari nating ma-share dito, Boss Giovanni, na in Tacloban or Expo or ano bang mga promotion nyo ngayon dyan sa FNG? Saktong-sakto, no, magde-December na, no. Para sa mga nakakapanood, no, yung FNG Printing Services, kilala kami doon sa Leyte na gumagawa ng mga calendar. Saktong-sakto, no, naka-season siya, mag-November months na. So, kung naghahanap kayong mga negosyante o sa mga viewers na gusto magpagawa ng calendars, no, just contact FNG Printing Services. Kasi, yan yung pinakamurang marketing na magagawa nyo, no? Akalain mo isang buong taon nandun yung picture ng logo nyo, nandun yung contact number mo. Kasi nga, buong taon kasi yun kalendaryo So, napakamura nun. Kahit tanggalin yung date, nandun pa rin yung mukha mo, no? Hindi mo, di ba, mauumay na yung hanggang December yun, no? Di ba? Libreng marketing yon. Like for example, ilagay mo yung gas doon, yung yung negosyo mo is price gas, we deliver 24 hours, ganun, no? Nandun yung contact number mo. Every time na mauubusan sila ng gas, no? Nandun naka-plug yung number mo. Yun yung kagandahan ng kalendaryo. Kaya ipinopromote ko, gumagawa kami sa buong Pilipinas ng kalendaryo. Just PM us, stay tuned lang siguro ilalagay naman dito sa details, no? Sa baba. FNG Printing Services. Ayun. So guys, follow nyo FNG Printing Services. Ayan ang isa sa pinaka fast-moving nilang products ngayon, yung calendars. Ito, available para sa mga, syempre, mga negosyante. Nakikita naman natin usual din na nabibigay yan sa mga nagnenegosyo. Pero syempre, every year din kasi, nagbabago ang kalendaryo natin. Gaya nga nasabi ni Boss Giovanni. Maganda yun na mailagay para at least mare-recall tayo ng mga customers natin. And also, yung mga binavalue na suki natin, alam na nila na, nararamdaman nila na may extra mile tayo na binibigay sa kanila. Yes po. Now, sa ano naman, boss, baka may gusto kang mga i-shoutout, company, friends, teammates, wife, or... Ayan, shoutout pala, nagpapasalamat po ako kay kasasyong Boss John Ray sa paggamit ng opisina niya. So, nandito kami ngayon, no? J&B. Yan yung pinapakita, sinasabi ko na walang competitor dito. Siya, may-ari siya ng printing services din. Pero siya, hinayaan niya tayo na mag-conduct ng podcast dito. Pinagamit tayo ng libre, no? Thank you very much. Tapos naman sa misis ko, salamat po sa suporta na ibinibigay mo. Ako'y nagpapasalamat kasi palagi ka nandyan sa tabi ko. Sa lahat ng problema, hindi mo po ako hiniwalayan. Ay, ganun ba yan? Hindi mo ako iniwanan, sorry. Hindi mo ako iniwanan. At saka sa mga staff ko sa FNG Printing Services, uuwi na ako next week. Wag kayong mag-alala, magdadala tayo ng mga pasalubong. Yun po. Tsaka salamat pala sa mga nagpa-follow sa akin, sa mga customer namin na walang humpay na suporta.
kahit ramdam ko yon kahit hindi nyo sinasabi sa akin, hindi kayo nagla-like sa mga post ko, ramdam ko po na nanonood kayo. Maraming salamat po. Ayun. So si Boss Giovanni nga kasi tiga Tacloban pa siya. So maraming salamat sa pagbisita sa amin, Boss Giovanni. Yes. So yun, hindi na natin masyadong pahabain at maraming salamat sa mga nanood at nakinig. Naway na kapulutan ng aral at informasyon itong podcast episode natin. So, see you again sa susunod na episode ng Mindshift Podcast. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Magandang gabi sa lahat and have a great day. Alright? Bye-bye!